Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Marinduque. Ito na naman po ang ating palatuntunan na muli pong sumasa inyong mga tahanan sa magitan po ng Marinduque News Network. Ito po ang programang Aksyon Barangay. At ako po ang inyo po makakasama, ang inyo pong kabayan, ka Adrian Rosales. Sa mahigit 200 barangay ng ating lalawigan ng Marinduque. Magandang hapon po sa inyong lahat, maging sa lahat po ng ating mga kabayang Marinduqueño sa 6 na bayan dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Kumusta na po kayo? At nagpapabot din po tayo ng pagbati sa lahat ng ating mga kabayan outside Marinduque, sa lahat ng naaabot ng ating palatuntunan via Facebook Live, maging sa lahat ng ating mga tagapanood sa pamamagitan ng Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at Mugbog. Lahat ng ating mga tagapanood sa iba't ibang bahagi po ng mundo na naroroon ang ating mga kabayang mga Marinduqueño at sa lahat po ng patuloy na nag-aantabay sa ating mga palatuntunan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at ngayon pong araw pong ito, araw po ng Biyernes, ay narito na po tayo sa isang panibagong edisyon ng ating palatuntunan at ito nga po ang Aksyon Barangay, kung saan itatampok po natin ang ilang mga piling mga barangay na ngayon po ay mapalad na mabibigyan natin ng pagkakataon upang maibahagi nila yung mga magagandang aktibidades sa kanilang mga nasasakupan, po yung kanilang po mga programa, sapagkat alam po ba natin na itong ating mga kababayan, yung ating mga barangay, talagang kung titingnan po natin, ito talaga yung nasa serbisyo publiko, dahil sila po yung nakapront sa lahat po ng mga gampanin na direkta na tumutulong at tumutugon sa atin po mga kababayan, lalo na po yung ating mga kabarangay. At sa lahat din po ng mga nanonood po ngayon, kay Tita Rita C, kay Bishop Baralit, magandang hapon po at sa lahat po ng ating mga kababayan. Ayan, at sa lahat po na nakakabubukas pa lamang ng kanilang Facebook Live at ng kanilang telebisyon, welcome po sa ating palatuntunan, ang Aksyon Barangay. Ang ating pong magiging panauhin, mapalad na mabibigyan natin ng pagkakataon upang maging guest po natin. Ito po ang barangay na malapit lang dito sa ating studio. Bababa lang tayo. At ito po ay ang Barangay Mercado. Dito po sa bayan po ng Buwak. At ating po makakasama ngayon ang ating pong magiting na kapitan, Ignacio Resilia. Kap, welcome po sa ating palatuntunan. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon, Kap. Pakiulit po at medyo yung ating mic. Magandang hapon po. Ayan, narinig po niyo ang ginintuang tinig ng ating kapitan. Ayan, at sa mga kababayan po natin, sa mga Kap, batiin muna natin yung ating mga kapitanes, kasamahan mong kapitanes sa mahigit 6 na pong barangay ng Buwak. Okay. Sa lahat po ng kapitan ng Buwak, kayo po ay aking binabati na andito po ako sa studio ng Marinduque News po. Marinduque News, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay tayo ay magkaisa sa ating mga balakin sa ating nasasakupang barangay. Okay po. Ayan. At Kap, binabati rin natin ang mga kawani, magigiting na mga kawani at mga leader ng DILG. Ayan po, sa ating provincial officer ng DILG, ganun din sa ating municipal officer ng DILG dito po sa bayan po ng Buwak. Ganun sa liga din po ng barangay, dito sa bayan po ng Buwak, kay Tita Bonit, kay Kapitan Gilmer Manguera. Magandang hapon po. Ayan, Kap, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Bago natin ipakilala ang barangay na inyong nasasakupan po ngayon, Kap, pakilala ka muna sa iyong sarili. Sino si Kapitan Ignacio Resilia? Opo. Si Kapitan Ignacio Resilia po ng Barangay Mercado ay hindi naman po talagang totally taga Mercado. Ako po ay taga Malibago, Torrijos. Naging residente lang ako dito sa Barangay Mercado noong 1989. Nang ako po ay magkaroon ng mapalad na aking asawa, si Peresilya, at
at nagkaroon ng 2 anak. Yan po. Ako po ay bago na makarating ng merkado, ay malaki-laki po yung aking napagdaanan. Ako po ay nag-abroad. 7 taon po ako sa abroad bago po ako ay nakapunta dito sa merkado. So, ako po ay naging barangay official noong 1987 ba? 97 po, bilang first term. No, tapos Diyan ka pa, ano yung 1997 mo, kapitan ka na o konsihal muna? O kagawad muna? Kagawad ako noon. Kagawad 1997. Doon nagsimula yung iyong career. Oo. No. 1997, tapos natapos ko yung 5 years. Nag-election ulit by 2002. Humangad ulit ako ng barangay Kagawad para second term. Ako naman po ay pinalad ulit. Tapos 2007 nag-election ulit, humangad ulit po ako ng Kagawad. Naging first Kagawad po ako. So noon nung ako first Kagawad pa po na yon, 2008. Namatay po yung aking elected na kapitan. So ako po yung naging succession. So kaya ngayon ako po ay mula 1997 pagkakagawad hanggang ngayon, ako po ay hanggang sa kapitan ay matagal-tagal na rin po. Kaya nung nag-election po ng kapitan 2010, ako po ay humangad ulit, ay ako naman po ay pinalad noong 2010 hanggang ngayon na po. Wala pong gap yun. From Kagawad hanggang sa maging kapitan ako, walang gap. So, ibig sabihin, Kap, talagang dire-diretso mula 1997 hanggang ngayon, ilang taon na? Okay, walang gap yan, tuloy-tuloy. So, yun po. Halos ano ito, Kap, parang 2 dekada ito, almost 24 years, kinukompute ko dito. 24 years. Halos 24 years, oo. So, talagang ikaw ay dalubhasa na. Parang naging guest din natin last dito, si Kapitan ng Maligaya. Siya ay nasa 30 years. Halos kayo magkapanunod pala, ng tagal. Oo, sa serbisyo. At within 24 years, Kap, kumusta po? Ano po ang masabi po nyo na karanasan nyo bilang kapitan? Oo, maganda. Kasi nung ako'y bagong umupo na kapitan, hindi ako naging succession. Siyempre ako po'y medyo nangangapa ng panahon na yun. Pero lagi ang nasa isip ko, paano ko kaya ito mapapa-unlad itong barangay merkado. Samantalang nung ako po'y dumating dito nga, sabi ko po, itong barangay merkado ay, ang barangay hall namin ay napakaliit. Napakaliit nito at doon po namin lahat ginagawang activity. So, yun po ang unang naisip ko na gawin kong palakihin by step by step lang. Kasi ang budget lamang po nung una ay maliit. Kap, bago tayo tumuloy dyan sa step by step na yun, medyo curious ako kasi yung Kapitan Del Barrio, yung tawag nung una, Kapitan Del Barrio, yung mga kapitan na yan, marami ako nakausap na talagang matatagal na, noon daw po ay walang honorarium yan. Totoo po ba yun? Actually, nung ako umupo ay meron na akong honorarium. May inabot na kayo? Inabot na ako 600 a month. A month? A month. Oo. 600 a month. 600 a month. Pero, hindi naman kung maliit lang yung honorarium at kagustuhan ko yung magsilbi sa tao, inano ko yun, pinagtuloy-tuloy ko para makatulong yung aking, kung ano yung magagawa ko. Ganun yung aking naging prinsipyo sa... So, ang unang naging naisip mong project ay ilagay yung maayos na barangay hall ninyo. Oo, yan. Yan, ang unang naging... bago natin ituloy mga kababayan, ano po doon sa mga kabubukas pa lamang po, Kap, nung kailan mga
television. Ang ating pong kasama po ngayon ay ang kapitan po ng Barangay Mercado dito po sa bayan po ng Buwak. Ito po ay si Kapitan Ignacio Resilla. Bago natin ituloy doon sa mga magagandang project, Kapitan, ay siguro ipakilala muna natin yung inyong barangay para ipasyal natin kahit hindi man po natin ipapakita kabuuan. Ipasyal muna natin yung ating mga kababayan dito sa Barangay Mercado. Kahit pasabihin na kayo po ay nagdutungo po dito sa bayan po ng Buwak, mas maganda kung malaman po natin kung yung history, numbers of population, at para at least alam po natin ito pong barangay na ito na kinakatawan po ngayon ng ating panauhin na si Kapitan Resilla. Ano ba ang talagang pangalan ng Mercado? From the beginning, talaga bang Mercado na ang pangalan ng inyong barangay? Nang ako'y dumating dito, talagang Mercado na, 1997. Oo. Yun ang ito talagang Barangay Mercado na dinatngan ko rito. Pero sa history, ano ang history ng Barangay Mercado? Kasi sa barangay talagang may nakatala naman dyan. Ano ba talaga ang pangalan? Mercado na ba talaga yun o mayroong original na pangalan? Ang pagkakaalam ko, Mercado na talaga eh. So, kasi dito, may research po tayo din na ginawa na parang barangay, alin ba yung Barangay Sapang Bato? Ito na rin ba yun? Ayan na yung Sapang Bato na... Oo. Barangay Sapang Bato, teka, titingnan natin yung ating research dito ha. Barangay Sapang Bato noong 1930. Ito pala yung unang pangalan ng inyong barangay. Opo, sang-ayon dun sa... Kasaysayan. Oo. Barangay Sapang Bato at ito po pala, ayan, ito maganda may ganitong programa, no, na nalalaman natin yung kasaysayan. Doon sa mga kababayan natin, sa mga estudyante, sa mga nagtatanong, dahil kinagisnan na nga kahit si Kapitan nang siya'y manirahan po sa barangay ay ang kanya pong kinagisnan pangalan, ang kanya naabutan pangalan ay Barangay Mercado. Pero ang 1930 at ito po ng Marinduque, napakalaki po pala ng papel nito sapagkat itong Barangay Mercado ngayon o Barangay Sapang Bato ng una ay ginamit ng mga Filipino at mga American soldier during the Japanese War. Ayan. So, napakalaki pala naging papel po nito sapagkat ito po yung kumbaga naging tanggulan ng mga kababayan po natin na magigiting natin mga mandirigmang Pilipinong Marinduqueño laban naman dito sa mga Hapon. And after Second World War, market o merkado. Ayan. At nang lumaon, ito po pa Mercado. Hanggang ngayon. Yan. So, yan. Maganda po ito na at least nabibigyan po tayo ng information regarding dito sa mga barangay na ating tinatampok dito sa ating panatuntunan. Ayan. Alam na po ninyo ngayon na ang malaking bahagi po pala hindi lang po ng komersyo, hindi lang po ng pamilihan, hindi lang po ng negosyo itong Barangay Mercado, kundi naging malaking papel po pala nitong barangay na ito ang pagtatanggol ng ating mga sundadong Pilipino noong panahon po ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sige po, ituloy natin Kap, itong may kukonsidera pong urban, sapagkat nasa nasa bayan. May gaano po kalaki ang inyong pong land area? Ang land area po natin sa Barangay Mercado ay 7.31. Yan po yung total land area. Ito po ay hectares po? Hectares po, oo. So, 7... ilang purok po kayo? Dito po sa 731 na ito, meron kaming 7 purok na 1 up to 7 na purok. Purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 5, purok 6, hanggang pampito. Opo. Okay. At ilang bahagi po nito? Meron po ba kayong datos po kung ilang bahagi po nito yung residential? Ang residential ay 139. Yun po yung laki. Meron po ba tayong hektarya dyan kung gaano po? Supposed to be. Kahit po target lang. Kasi nakikita po natin, puro bahayan yung merkado. Oo. Wala akong dun sa doon po sa laki. Pero doon po sa abisado po nyo kung yung populasyon po ay meron kayong datos dyan? Kung karami po yung inyo pong population. Opo.
Ang population namin ay 1,000. Saan na? May 1,000. Titingnan natin dito. Meron din po akong hawak dito na. 1,661. Ayan, ito po yung kabuuan. Yan yung kabuuan ng aming population. Opo. Meron niya na 813 male at female po ay 848. Tapos yung total ng household namin ay 421. Tapos yung families ay 460. Yan po yung tapos yung vacant namin medyo walang tao ay 20 sa kasalukuyan. Dahil na medyo ibang bayan muna sila. So vacant ngayon yung aming So dito ay malaking bahagi po ng inyong lugar. Kung titingnan natin, kasi urban nga po sila, ay talagang residential at saka po commercial. Opo. So ano po yung pangunahing ikinabubuhay po ng mga mamamayan po ng Barangay Mercado? Ang unang kinabubuhay ng mga taga-aron sa amin, sa Barangay Mercado, ay yung pong mga magtitinda. Oo. Yan, nagtitinda ng maliliit na gulay, dyan sa palengke, nagtatricycle, jeepney driver, at marami rin po yung mga government employee. So talagang yun sa isang typical na urban area, so yun talaga yung umiikot sa inyo. Opo. So, yan, sa mga kababayan po natin, na mga hindi po nakakaalam ng Barangay Mercado, ito pong pamilihang bayan ay sakop ng Barangay Mercado. Ayan. Kaya nga po tinawag na Mercado. Ang ibig sabihin po niyan ay market. So, yan. Pagka kayo po umapak po sa market area natin, yan po ay sakop po ng Barangay Mercado. Itong blue building cap, tama po ba? Yes, sakop po yan ng Barangay Mercado. At mga iba pa mga negosyo, establishmento, ay bahagi po ng yung pong Barangay Mercado, kung matatanawan po niyo yung malaking cell site, yung pong kapilya ng iglesia, yan yung pinaka-landmark, ay sakop po yun ng Barangay Mercado. Kaya yung parang katapatan niyo yung Barangay Mataas na Bayan, Yan. Ayan, yan yung mga, pag ikaw po nasa pinaka-sentro po kabarangay ng bayan po ng Buwak, parang napaligiran ito ng tatlong matataas na bahagi ng barangay. Yan po yung Barangay Mataas na Bayan, Barangay Isok, at saka Barangay Mercado. Ayan, yung nasa bahagi po ng palengke, yan po ay sakop ng Barangay Mercado. Ayan. Yung ABC po, sakop pa rin ng Barangay Mercado. Ayun, Mercado. Yung pong pinagkatsanggihan din tuwing araw na linggo. Ayan. So, at malaki palang bahagi po ng kabuhayan, talaga nasa pagninegosyo yung ating mga kababayan dito sa Barangay Mercado. Tanong ko lang, sa ngayon po, ano po yung mga proyekto, ano po ba yung mga project na inyong kasalukuyan, ano po? Dahil nabanggit nga nyo kanina na una nang yung nakita at ginawang proyekto nung ikaw umupo bilang kapitan ay yung pagtatayo ng barangay hall. So ano po yung mga proyekto na tapos na o kasalukuyang ginagawa po ninyo? Ayan, pwede po bang maibahagi po ninyo ito sa ating mga kaubayan na nanonood po ngayon? So, unang-una ay sabi ko nga, yung ating barangay hall, natapos na po natin yun at yun ay naging successful na at yun po ay talagang pangmatagalan na po yun. Yung atin pong mga na-implement ng mga proyekto, katulad niyan, yung pathways, footways, dahil nung una po dyan, ako'y pumunta ng Mercado, ay napakalubak-lubak ng daan dyan. Walang, konti lang ang may siminto. So, nakakaawa naman yung mga tao na naglumalakad, yung mga sasakyan, nababaon sa putik. So, mahirap daanan. Kaya ang ginawa ko, unti-unti ko itong pinasimintuhan lahat ng kalsada mula dito sa baba hanggang sa taas. Dahil ito kasing merkado ay dalawang bahagi, isang upper merkado at isang lower merkado. So, ibig sabihin, may kalakihan talaga. So, nangangailangan talaga ng malaking budget pagdating sa infra. Yan, yung mga pinagawa ko, katulad niya, nagbigay ako sa ating mga indigent nag-distribute ako ng
bowl, yung sa sanitary toilet. Oo. Nagbigay ako ng 37 pieces para sila po ay hindi magtapon ng mga dumi doon kung saan-saan. Nangyayari ito noon. Oo. So, binigyan ko sila ng mga CR. Talaga yung sanitary, talagang isa sa tinutukan mo. Tinutukan ko yan. Oo. Hindi lang bowl yun. May kasama itong simento, mga tig-5 simento. Tapos, may PVC pipe na tig-5 rin. Tapos, may bakal. Para hukay na lang ang kailangan nila. So, ito yung naging mga una mong proyekto na ikay maging kapitan? Oo, yan. Oo. Kasi yan po yung nakikita ko noon. Then, yung street lighting, napakadilim. Yan po, nung una, nilagyan ko ng street lighting, hindi pa yan solar. Nung una, yung pala ang mga bumbilya. Ang nilagay ko, lahat yun. Malaki kasi ang merkado, kaya ang dami naming na-purchase na ganyan. No? So, nung mga ilang taonan lumipas, parang hindi na siya, doon sa kalsada, tinanggal ko po lahat yun. Naglagay ako ng solar street lighting. Yung individual siya. Yun. Kaya ngayon, kahit mag-brown out, ay may solar na wala kaming problema sa brownout. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy dahil solar na yung aming street lighting. Ano po? Yung atin namang mga patubig na number 1 problema dyan sa merkado, ito po yung malaki-laki hindi po namin nakaya ng barangay. So pasa po ako ng resolution kay speaker noon, nabigyan po tayo ng 2 million. Para po maisakatuparan yung hangarin namin magkaroon ng patubig. At yun ay naitayo ng 2015. So, 2015 up to now, ay doon pa rin kami kumukuha ng ibig tubig. sabihin, Kap, mataas yung inyong barangay, yung kalahating bahagi, ng inyong barangay. Kap, medyo tingin po tayo sa camera. Ayan. Oo, para mas nakikita po tayong tagapanood. Ayan. Ibig sabihin, Kap, kahit yung bahagi, kasi yung kalahati po ng inyo pong barangay ay talagang mataas, upper area. Yun po ba may tubig din? May tubig po. At yun ay nagpalagay ako ng tangke doon na mataas. Oo. So, elevated na yun. Elevated tank na yun. Yung tubig doon lang niya ibinubuga sa tangke, tapos yung tangke Yun na mag-distribute sa baba. Distribute na yun. Pero yung po tubig ninyo, saan po nanggagaling po? Nagpabutas doon sa barangay, doon din mismo sa may barangay hall. Doon ako nagpabutas. Opo. Ibig sabihin, kahit po nasa mataas yun, may source po ng tubig. Ang ganda ng source. Ayun. Kaya walang problema yung source ng tubig. So, ang nga doon, kung yun ay maubusan ng tubig, ay imagine yun, 6 years na ngayon, hindi pa nagbabago yung tubig niya, ganun pa rin. So, nasusuplayan yung nasa 1,661 population ninyo, nasusuplayan nitong inyong patubig na ito, Kap? Ang barangay namin, yung barangay waterworks namin, ang amin lamang na consumer doon ay nasa almost 300. Yung iba po, kasi meron pang municipal waterworks. Ayun. Ito nasa lower area, ay naaabot na nitong sa municipal water district. So yung upper area, yun po yung nasusupplyan nitong inyong yung project na ito. Sa barangay. Kasi nga sa barangay, although na yun ay malakas, hindi na siya umaabot doon. Umaabot siya ron, pero pag yung patay na yung mga ibang consumer dito sa ibaba, doon pa lang siya nakakatubig. Kaya mahirap ang tubig. So, yun, nasolusyonan natin yun, yung tubig na yan. At ako po yung nagpapasalamat kay speaker at nabigyan kami ng 2 million dyan para sa patubig na hanggang ngayon ay napapakinubangan ng Barangay Mercado. Ano po? Okay? Yung pong... go ahead, Kap. Yung pong sa solar na binigyan din po na tayo ni Mayor Carion, yung sa support fund na 200,000. Yung po yung binili ko ngayon, pinurchase ko,
para doon sa 18 unit na solar street lighting. Yun po ay for delivery na. Okay na po yun. Nabili na yun. So, supposed to be, bago magtapos itong taon, may install kaya yung Kap? Magiging maliwanag kaya ang Barangay Mercado? Oo, siguro next week. Baka, once na i-deliver yun, ngayon, next week, maring next week, yun ay ikakabit na. Ayan. So, maliwanag na ang Barangay Mercado. Hanggang dito po yan sa baba dito. Oo. Sa may palengke. Papunta ron sa Isok doon. Opo. Maliwanag na po yan. Kasi meron pong existing na ron. May existing na ron. Kaya lang, medyo madalang pa, ay ilalagay ko na lamang yun. Kaya nga ako nag-purchase para lumimit at na para maging maliwanag doon sa kalsada. Ito po ay galing sa pondo na binigay ng Office of the Mayor? Oo, yun, yung 200,000. Ayan, oo. Kaya maraming salamat kay Mayor Carion at pagkaloob ng 200,000, no? At talagang ito'y kailangan Kap, dahil alam naman natin na urban area yung inyong lugar. Ang tao talagang labas-masok, ano? Labas-masok. Tsaka pag maliwanag ang kalsada, naiiwasan yung mga krimen. So, ibig sabihin, takot silang gumawa ng krimen, takot magnakaw, So, yun ay isa sa nagiging dahilan para matakot yung ibang mga masamang loob na dumadayo dyan sa merkado. So, kaya, magandang proyekto ang maliwanag na daan. Tap, itong inyong barangay hall, kasi nakita ko, halos nasa 2 palapag po ito. Ito po ba ay funded, came from yung fund nito? Ito ba ay galing sa national government or paano po ito natayo itong inyong barangay hall? Yun, yung aking barangay hall, yung multi-purpose lang, wala akong hiningi doon sa kahit anumang agency. Walang nagbigay sa akin. Hindi kasi ako humihingi, kasi humihingi lang ako pag medyo malaki. Pero pag yung kayang-kaya ng barangay, sinisika po kasi na ang Barangay Mercado at yung Sanggunian ay tumindig kami sarili namin paa. Hindi namin kami kailangang humingi doon sa iba pang mga ahensya na kayang-kaya naman namin. Kayang-kaya naman ng budget. Kaya lang, huwag mong bibiglain dahil pag binigla mo talaga hindi kaya. Kaya piece by piece lamang. Na din naman nabubuo din naman. Kasi nakita ko Kap, siguro mga how many years ago nagkaroon ako ng project sa inyong barangay. Ito isa sa kaununahang barangay nakita ko na 3 palapag na actually ngayon yung ibang barangay ngayon pa lamang sila doon sa bagong standard na barangay hall. Kayo, how many years na meron kayong 2 palapag na ganyang barangay hall? Ano po? Kasi nga yung ibang barangay, sir, hiningi nila yun kay governor, kay speaker, yung mga barangay. Kasi yun, doon sila humingi sila. Pero kayo po, talagang yung pagmamalaki ninyo na yan ay talagang galing sa ira o sa nata ng inyong barangay. Wala akong hiningi. Maliban dyan sa support fund ng 200,000 at saka doon sa 2 million na binigay sa akin ni Congressman. Para doon sa patubig nyo. Yan. At saka yung chariot na vehicle, yun. Hindi namin binili yun. Galing kay Speaker. Kay Speaker yun. So, maraming salamat kay Speaker talaga at malaki ang naitutulong. Saka yung pang aking mga ibang mga proyekto, meron din po akong galing kay Mayor Madla nung nakaraan. Nung nagkaroon ako ng landslide doon, sa mural yun doon, yung aming pagitan, halos mag-iba yung kalsada nun, ay kailangan naming simento dahil yung kalamidad nun ay talagang sunod-sunod. Opo. So pag yun ay inawit pa ng isang kalamidad, ay baka yung kalsada at saka bahay doon ay umusos na, mga ilang bahay yun, mga 4 nila. So agad kong pinasimintuhan yun. Ang punto nun, hinimay-himay ko rin sa aking budget na yung unappropriated. Yun yung mga hinimay-himay ko, yung mga natira-tira doon sa mga binuo ko yun, binuo.
nakakuha ako ng almost 500,000. O nga, ganyan, almost 500,000. Yung, hanggang nabuo ko yun doon sa akin tira-tirang mga ano doon sa aming budget. Tapos, binigyan ako ni Mayor Madan ng 175 doon din sa support fund na inabigay ng munisipyo. So, kinounterpart ko yun, umabot yun ng almost halos 1 million. Hindi naman umabot ng 1 million. Baka yun talaga ang naging budget lamang talaga noon. Hindi ko lang maano talaga yung figure niya. Mga 800. Ganyan, so, yung pinang-prepare nitong naapektuhan nga na area na yan sa inyong barangay. Yan ang malaking na ano namin sa barangay. Naapektuhan. Yan, pinakamalaki yun. Tapos, nung kailan lamang, yun naman na hiningi ko ng ano sa yung nag-landslide din dyan, yung pataas doon, malaki-laki rin, mga 3 truck din yung na hiningi naman natin ng ano kay Mayor yun, Mayor Carrion, yung loader para mabuhat doon. Yun yung aming naging mga counterpart, tulungan talaga, ganun talaga tulungan pagdating ng kalamidad. Ano? Tapos yung mga ano namin, yung guard drillings doon sa ano 190,000 yon yung guard drillings dito sa pataas kasi yun ano yun yung tawag ito bangin. Opo. Pag galing sa taas na wala ka ng preno, yung sasakyan ang bagsak ay sa kabahayan. Kaya nga ni, pag doon sa mga hindi po nakakapasyon, ang katapat ng kalsada ay bubong ng kabahayan. Oo. Yun, ngayon. Nakikita ko, delikado ito, magkakaroon ito ng maaaring may mamatay. Sigurado may mamatay pag diretso yung nawala ng preno o na sa salubungan. Maliit lang yung kalsada kasi doon. Pinalagay ko ng guard railings yun, 180,000 para, yun naman hindi ganong kahabaan, yun lang talagang medyo delinquenting daanan na yun, tapat na yun. Yung tapat ng iglesia, yun. Ilagay ko 180,000. So, hindi pa natapos ng 180,000 yun. Dahil, kasi, slope yun nilagyan ko ng slope na ganyan yun para tumibay siya. Nagdagdag pa ako doon ng 90,000 para doon sa, kasi meron naman siyang sobrang pera na hindi na inano ko na rin doon. Dinagdag mo na din. Dinagdag ko na rin. So, nabuo. Hanggang ngayon, yun, wala tayong problema doon sa aming kalsada na yun. Tapos, itong mga sa pagdating sa BDRR, marami nakainom. Hindi natin maisa-isa. Hindi natin maisa-isa. Siguro tanong din, ang dami pong nabanggit ng mga project, sabi nga po ay ilan lang talaga yung naibaba sa inyo, naibigay ng natulong yan ay dahil sa inyong pag-isikap, sa inyong kumbaga income din sa inyong barangay. Maaaring ang tanong ng ating mga kababayan, mga kabarangay, yung iba mga nanonood po ngayon, ay gaano kaya kalaki ang natauira ng Barangay Mercado sa ngayon yung 2021 para maisagawa itong ganitong proyekto? Sabi nga ni Kapitan, may mga tira-tira, pinagsama-sama niya, inilalagay ulit sa proyekto. So, mga magkano po sa ngayon, itong latest natin, 2021 budget, magkano po yung pumasok po na siyang pinapaikot ninyo para magamit sa inyong barangay? Ang aming pong budget ngayon 2021 ay 3.4 million. Yun yung po yung aming estimated budget ng 2021. So, kung computin po yun, yung ating 20% doon para sa infra, ay mga 600 plus. Ayan. Yun po, 600. Na yung naman 600 pa, naka-appropriate na po yun sa mga proyekto. Tapos na po yung program niyan, may permado na po yan, hindi lang po na-implement ngayon dahil medyo yung ating panahon, gawa ng yung COVID. So, hindi ko po na-implement dahil pinagbabawal po yung maraming tao. Siyempre maraming tao magagawa dito. Ito po ang po nito ay 136 length na barangay road.
doon sa Purok 1. Yun po ang nakalagay. Itong Purok 1 po, Kap, ito yung nasa may bandang palikod na? Doon papuntang STI. ESTI, oo. Kasi doon po sa mga nagtatanong po, yung ESTI po ba ay sakop ng ito? Ng Mural yun. Pero mayroong shortcut dyan na labas mo sa merkado. Meron. So, ito po yung nilagay niyo nito ng pondo na ito, itong barangay road na ito. Meron ng pondo siya. Opo. So, ang inaano ko lang dyan, yung implementation, medyo na-delay ngayon. Pero yun ay magagawa na anytime by January next year. Dahil ngayon hindi na pwede dahil magkuklose na ang munisipyo, alanganin na eh. Opo. Kaya hindi ko po na-implement yun. Kasi ang i-implement ko doon ay dalawa yun eh. Dalawang, pati yung kanal, yung mahaba yun, yung kanal na yun. Dahil yun ang pondo po nun ay 500 ring mahigit. So, ang aking yung proposed project na hindi may implement ngayon ay nakakahalaga yun ng siguro mahigit o mga 1.5. Yun yung napunduhan ko ngayon. Ito ay for implementation. For implementation. Ayan. So, nasa 1.5. Tika, batiin muna natin, Kap, nanonood po ngayon si Chris Marie Mazon Malbog. SB Mercado are watching. Kap, sabi niya. Si Hiznan Madrigal, pati si Ate Chris Marie, idol kuya din yan. Yan, at yan, si Jerome Rio Florido Pastrana, yan ang kapitan, tumatayo sa sariling kakayanan. O ba, saludo tayo din. Si Hiznan Madrigal, Kap, pabati po kami din eh. Yan. Chris Marie Mazon Malbog. Ayan, sa lahat po nanonood po ngayon, mag-isa lahat nanonood sa Lucky 7 Channel 3, batiin muna natin, Kap, ayan, may gaganaping Shoot Fest 2021 sa Kapayang, December 11, 2021. Ayan, ito yung special announcement pala ito mula sa PNP kay Police Major Elmer Manguero. Kung manalo pala ito, Elmer Manalo. Congratulations, ito pala yung Police Lieutenant Colonel na. Ayan, balikan natin si Kap, 1.5 million, laki ang million. Yan ay for implementation na naialat mo na ito dito sa nabanggit mo kayo na Barangay Road. Yan, Barangay Road, tapos yung construction drainage canal, dalawa po yan, yung Purok 5, nakakahalaga po ng 600,000 yun. Yung isa 500,000, tapos yung ang nakabudget pa po doon ay yung Arco, yung parang welcome, yan, na 100,000 din yun. So yung iba pa hindi ko lang nailagay dito lahat. Kasi ako nagmamadali kanina. Pero actually, yung naandito, yun ay puro implementation na lahat. Lahat puro implementation na ito. At saka yung na-accomplish ko doon sa amin sa barangay, napakadami na nito. Kaya, So, itong 3.4 million na ilagay na ito sa mga proyekto? Hindi, kasi sir, yan 3.4 na yan, nasegregate namin yan sa... Ayun. Nasegregate yan ng... Kasi akong gumagawa ng budget, sinisegregate yun. Kasi marami dito sa ating batas na may mandatory dyan. Meron itong honorary. PIS, 20% para sa BDF, sa SK ay 10%. Yan. Medyo na ko yung sa SK. Kumusta po yung 10% na para sa SK sa inyong barangay? Meron po bang quorum yung inyong SK Federation? Kasi sir, ang malungkot nga dito yung SK, kasi ang SK ko, meron akong SK pero na siya, kasi yung SK noon, na elected SK ko noon, ay nag-resign. Nag-resign siya, tapos may yung second niya, yun ang in-appoint ko. Ngayon naman, pagka-appoint ko siya, ay na-stroke. So, hindi siya bata pa ito. Bata pa, mga 20 plus ganyan. So, ibig sabihin po, medyo yun ang nagiging problema din nyo ngayon sa SK ninyo na hindi po walang quorum. Walang quorum sila sa SK. Kasi ang SK kasi, sila yung nagbabudget ng kanilang budget. Kasi may budget yun, 10%, malaki yun eh. At may sarili din silang treasurer at saka secretary. Dapat. Supposed to be dapat ganun. So, kung hindi ako nagkakamali, ang laki na ng pondo ng SK ko. Paano po yun, Kap? Kung halimbawa, hindi nga mailabas itong pondo dahil nga walang quorum sa inyong SK Federation, ito ba babalik sa general fund? Hindi na. So, ibig sabihin, naiipon ito. Lumalaki ito sa kanila.
So kung hindi matutuloy na naman, dahil may mga proposal na mapupuspon na naman itong barangay election by 2022 December, talagang lalaki na lalaki. Lalaki. So kaya ang SK ko ngayon, ang punto ng SK ko ngayon ay siguro mga 1.5 na hindi magastos. So nakatingga lamang doon. Nangakikinabang lamang doon ay yung bangko. Siyempre may interest yun, di ba? Yun. Malaki. So, in mga challenge din talaga, Kap, maraming mga barangay dito sa Buwak. Dahil nga, yun nga mga dati, nung una, talaga aktibo rin yung SK. Pero, yun nga, nagiging problema yung kakulangan ng quorum. Sana nga, ay sa mga susunod, ay mayroong magkaroon ng interest talagang serbisyo publiko. Sana, dahil ako nangihinayang din sa pera. Kasi, hindi naman namin ito, sir, magastos. Hindi naman namin ito pwedeng sabihin ng sanggunian sige, gastusin natin yung pera ng SK. Hindi po pwede dahil nakabatas yun Opo. Yun ay talagang SK lamang ang pwedeng nun. Siguro, sa mga sunod, ay iimbitahan ko din dito ang SK Federation, ang ex-officio ng Sangguniang Kabataan ng Buwak, para at least mapaliwanag ito dahil baka, kasi may mga barangay o mga bayan cup na may mga project na ito mga SK Federation, yung mga SK ng kalang barangay. So, kaya para mas maliwanagan, siguro, kung nakikinig si ex-officio, bigyan mo kami ng pagkakataon minsan na ma-interview ka dito para at least maipaliwanag natin sa ating mga kababayan kung bakit hindi rin magalaw yung pondo na yan. At the same time, baka magkaroon, ma-encourage natin yung ating mga kabataan for this coming election, makibahagi sila sa election para sa mga SK Federation para itong ganitong pondo sayang Kap? Sayang kasi talaga. Nasa batas na 10% talagang dapat nakaalat mailagay sa maganda. Opo. Yun, sayang talaga. Wala kaming sabi ng national wala kaming karapatan doon. Pero once na sila maggawa ng mga programa, mag-project, dadaan din siyempre sa akin. Siyempre, ako rin yung approval. Opo. So, hindi ko lang talaga pwede pakialaman na hindi sila ang mag-manage talaga mag-manage ng kanilang pundo. Yun. So, yan yung paglilinaw. Doon sa 3.4, yung 10% po yan. Kung ito yung 3.4 Kap, nasa 340,000. Talagang malaki-laki ito na pondo na hindi 10% ng 3.4 million is 600 plus. Si 600. 600,000 mahigit. Itong pondo na meron sila ngayon. Itong 20% ng 3.4 20% po ba o 10%? 20%. 20%. So, 20%. malaki-laki ito. Ang SK ay ang SK ay 10%. Yun ang SK. Pero itong 20% nakalat ito para sa Impra. Sa Impra. Sa Impra lang ito yung talaga sa Impra. Oo. May guidelines kasi ang DILG at saka DBM, yung joint circular nila na ang lahat ng 20% ay kailangan may set aside lamang ay doon sa mga proyektong Impra. Itong 1.5 million na binabanggit niyo po na naialat niyo, ito yung nanggaling sa Impra? Doon sa inyong barangay road? Impra ito. Impra yan, Impra. So, napakaganda na talagang nito, nalilinawan po tayo sa ating mga kababayan kung saan talaga napupunta. Ito pong pondo na ito. Pero kung titingnan natin, napakaliit yan. Doon sa pinag-uusapan sa sanggunian, sa kongreso, na bilyon, trilyon. Itong sa inyo nasa 3.4 million. Pero ito po annum, sa loob ng isang taon. Ayan, per annum. Ayan. So ito yung pinupuntahan ng inyong nata. Parang nata na ngayon yan. Hindi na ira, nata. So, doon na pupunta. Ano ba po yung pinuntahan ng inyo pong 3.4 million na nata na yan, Kap? Ito yung, pag nasegregate mo kasi yan, ang pinupuntahan yun yung mga PS, yung PS ay 55% yan. Kukunin mo agad yung 55% yan, baka ka makapag-budget dahil importante yan dahil sa mga salaries ng inyong mga empleyado. Yung honorarium pala, honorarium salary. Salaries kasi iba yun pag titingnan kasi natin, pag sinabing honorarium, hindi tayo papasok doon sa talagang supposed to be na honorarium, na suweldo. Dahil napakaliit. Pero yan, magkaka-interest tuloy doon, nabanggit yung honorarium, magkano ba kapang inyong honorarium?
ay yun nga ang sabi ko noon, nung ako'y maging una ay 600. Oo. No? So, ako'y kagawad pa noon, 600, sinusulong ko sa sanggunian, siyempre na tumaas-taas ng kaunti. Tumaas-taas. Nag-increase. So, ay yung una, siyempre, hindi rin ayaw niya mag-increase. Steady kami sa 600. Sabi ko, umabot ako ng 10 years, steady kami ron. 600. Para nakapag-increase yata naman ng nung iba pa yung unang kapitan. No? Nung ako ng mga kapitan, doon sa aming budget, sa aming PS limitation, malaki naman. Hindi naman mag-increase. Kaya, in-increase ko na, every year nag-increase ako. Kaya, from now, ay kami, maliit pa rin, pero almost 5, kulang na 5 yung aking honorarium, 5,000. Yun lang. Yun yung naipasa. Kasi yun ay dapat yan, may proper documentation and resolution. Tsaka may guidelines na kinukuha. Yung may mga LBC 64, LBC, kailangan sumunod ka ron sa Hindi pwede yung sabihin, gawin natin itong honorarium ito 10,000, total kaya naman ng PSA. Hindi pwede. Talagang may sinusunod pa rin. May sinusunod talaga. Pero kung tutingnan natin, sabi ko nga, saludo tayo dito sa ating mga barangay official, na ganun lang, titingnan natin, kahit sa minimum wages, hindi aabot talaga. Oo. Parang isa nating kaibigan, shoutout kay Kapitan Gilmer Manguera, na busy yata ngayon sa pag-ikot kasama ni Mayora. Ayan, magkano lang sa kanila, parang nasa 3,500. Sabi ko nga kay Kap, dati siyang retired police officer, colonel siya. For police colonel, talagang medyo malaki-laki. Kung talagang wala ka sa serbisyo publiko, Kap, hindi mo paggatsagaan, Oo. Kaya sabi ko nga, saludo tayo, lalo na sa mga volunteers, Kap, sa mga barangay po ninyo na talagang kahit ganun lang kaliit yung honorarium, nakikita natin sa tuwi-tuwi na naan na sila sa serbisyo publiko, dumaan itong pandemya, kalamidad, naandyan pa rin po at nagilingkod, Kap. Oo. Ayan, tanong ko lang, Kap, kasi nabanggit na ngayon dito sa honorarium na ito, at nabanggit din nyo kanina na sa inyong small capacity o yung income po ninyo ay nagawa nyong ipatayo yung inyong barangay hall. Ang tanong ko lang po, Kap, ay kasi yung iba po mga barangay, meron na sila mga evacuation center, meron po sila mga health center. Kayo ba, meron na rin po nito sa inyong barangay? Na mga health center and evacuation center? May health center din ako. Kaya lang, yung health center ko, hindi man nakaseparate. Andun din siya. Sa isang building na yun? Sa isang building na yun. Meron akong sa Katarungan Pambarangay room, meron ako doon. Binigyan ko sila ng espasyo ron. Meron sa Bausi. Isang kwarto din siya doon. Ganito kalaki. May isang kwarto din. Yung health center, yung para sa health center nga, yun. Meron doon isang rin yun, yung tapos yung baba naman daycare. Daycare center, yun. Doon sila napasok yung mga bata. Ang ko ngayon, yung mga batang daycare ko ngayon ay ang number nila parang 37. Malaki kaya na-accommodate naman. So, in short, Kap, may ilang million itong multipurpose mo ngayon inaabot? Rough estimate natin. Ay, yung rough estimate ko na siguro yung mga, sabi ko nga kanina, 3 to 4 million yun. Yung at yun ay talagang na-shoulder ng inyong barangay income ng barangay. Wow, saludo tayo dyan, Talagang pinag-uusapan natin yung iba mga barangay ay talagang ganun din yung budget at galing sa tulong ng national government. Pero itong kay Kapitan sa Barangay Mercado talagang ko talaga ito lang. Ayan, kaya saludo tayo, Maliban nga yung Kalahi Seed na 90,000, yun lang ang naging counterpart noon, Kalahi Seed 90,000. Naitayo nyo na yun lang ang counterpart ng inyong barangay. Yun. Ang liit ng 90,000, isang puste lang yata yun, 2 puste. Hindi naman ito mabubuo. Kung wala rin poste. Kung wala rin, sabi ko, nag-counterpart ako para kinartin ko yung mga 300 plus yun. Nabuo yung para sa daycare na yun. Kasi yung Kalahi Seed na yun, bigay, kaliit-liit naman ang inabigay. Pasalamat na rin. At may binigay. Kaya mabuhay din yung mga ganyan na nagbibigay ng bahagi. Sabi ko, baka parang para maingganyo na talagang may mag-counterpart. Sa ngayon, Kap, na yung inyong barangay, nakikita naman natin yung
yung development sa inyong barangay. Kung aakyat po kayo, talagang sabi ko nga doon sa nung minsan pumasyal ako kay kapitan, talagang parang nasa subdivision ka. Maayos ang kalsada, maayos na yung mga bahay. So talagang sabi ko maayos yung talagang pagkaka-arrange nung barangay na ito, yung kalinisan nakikita din natin. Ayan, maganda, puro magaganda naririnig natin, Kap, dito sa ating discussion. Tanungin naman natin, Kap, ano naman yung mga nagiging problema mo sa iyong barangay? Yung mga kinakaharap mo ngayon. Siyempre, hindi nawawala yan na may mga problema sa barangay. Ano ba itong mga problema na sinusolusyonan mo sa inyong barangay? Ang pangkaraniwan dyan kasi, yung mga naghaharap pa rin, nagsusuntukan, yan lang. Tapos, yung pagdating dun sa problema ng mga mamamayan, parang sa akin naman, at least naman, wala naman, maliban dun sa kaya nga, yun sa ako na naglagay ako ng 75,000 para dun sa livelihood program, na para sa pananahi, bibili ako ng 7 makina, para makapagtahi yung mga nanay na hindi sila nagtutungits. Ayan. At saka hindi sila nagbibingo. Maiwasan ang pagiging marites. Maiwasan nila yung mga ganun. Oo. So, tapos, binibigyan naman ng mga suporta ng barangay din. Ako po ay naglagay ng 70,000 para doon sa donation ko. Parang kumbaga yun ay, kung tuos ay parang executive fund, na once, sana hindi, pag may namamatay, binibigyan ko sila. Halimbawa ay, para sa burial, binibigyan ko sila ng 3,000, 5,000, depende rin sa... Ito ay galing sa executive funding nyo. Ako naglagay sa... Ikaw naglagay nun. Parang ako lang yata ang barangay na meron nun. So maganda yun. Kumbaga, hindi na kung saan pa magpa-approve ng budget. Talaga may nakaalat ka na in case of emergency. Pero maganda yan, Kap, Kasi kahit sa namang executive branches, like sa Pangulo, talaga may nakaalat, sa gobernador, yung mga executive department, talagang mayroong executive fund sila. So sa iyo, na-implement mo ito, at naitutulong mo ngayon. So maganda ito, Kap. Sana maging example din ito sa ibang mga barangay na mag-alat din sila para in case ng emergency nga na ganito, ay nakakatutulong immediately. Malaking tulong. Laking pasalamat nila. Kasi nga, sir, nung una kasi, pag may namatay, mahingi siya yung tulong. Pag may nagkakasakit, mahingi siya yung tulong. Pag may, basta yung mga emergency na tulong. Saan namin kukunin niya? Sariling bulsa namin. Magkano lang honorarium namin? Sabi ko, maglagay ako ng executive pa, naglagay ako 80,000. Tapos, yun nga, may mga guidelines naman na dapat, nasundin. Hindi basta-basta yung paglalagay. Kasi hindi naman basta-basta maglalabas ka ng pera pagdating sa gobyerno, mahigpit ang kuha, di ba? Pero sa akin, Kap, maganda yan kasi pag ako tatanungin, yan yung makakaiwas Tulong yan para maiwasan din yung korupsyon. Alam naman natin na hindi maiwasan na yung ating mga kababayan ay lalapit talaga. Po? Kung sa sariling bulsa mo yan, saan mo bulsa kung siya ni Pilato mo kukunin yung ganyan mga emergency na mga paghingi sa iyo ng tulong. Kaya minsan, alam naman, hindi naman na ikakaila dito sa ating pamahalaan sa iba't ibang mga lugar na talagang yan na talaga yung kumbaga pangunahin po na nilalapitan ng mga constituents ay yung mga opisyal nila, lalo na sa executive department gaya po ninyo sa barangay. Kung wala ka talagang maibibigay, papaano? Ayaw din naman nating magtampo yung ating mga kabarangay. Yun ang mabigat talaga. So, ako, para sa akin, mas maganda talaga, sana ma-adapt din ito na ibang mga barangay. At least, may iwasan din natin na may mga ibang opisyal na, kumbaga po, ay matukso na para lamang mapunan yung pagtulong, yung hinihingin tulong, nangungumisyon, ika nga ni, kaya, hindi naman lahat ng kapitan ay ganon. Pero ito, napakagandang example po ito ni Kap sa Barangay Mercado na meron siyang inialat na hindi man ganun kalaking halaga, pero nakakatulong po sa kanyang mga constituents. Malaki tulong. Napakaganda. Malaki. At Kap, nabanggit nga ninyo, so 80,000, yan ba sa loob ng isang taon, hindi man nauubos? Minsan nauubos din, sir. Short din. Pag yung medyo maraming namamatay, mayroong nangangailangan ng gamot,
nauubos din. Pero Ibig sabihin, pati yung gamot minsan, doon mo pa kinukuha. pag yun talagang alam kong indigent, yun talagang walang-wala, pwede rin naman. Basta meron lamang supporting document. Walang problema. So, ang akin naman ay ginawa ko yun, hindi naman naano na ko ilang taon na yung ginagawa ko yun, bali 7 years na yata yan. Basta ang ano natin dyan ay yung resibo talagang provided, yung mga legal documents and papers. Tsaka sabi naman ng kuwa, pag ako napunta ron, sabi naman ng kuwa, inaano lang naman nila yung pera. So, kung yung tamang paggasta, kung tama na yung paggasta mo, okay lang, walang problema siya. Ina-audit lamang nila yun. No, kumbaga nag-justify mo naman talaga inilagay sa maganda. Kung ikaw man ay nagkaroon ng pagkakamali, ay justification lamang na paliwanag mo lamang kung bakit ka naglagay ng gano'n. Pero wala pa namang nangyaring okay lang naman. So sa ngayon naging maganda naman yung tulong sa inyong barangay. Maganda yung output niya, walang Ayan, sana. Maganda ito, yun sa mga kababayan natin, sa mga barangay official na nanonood, o baka gusto niyo pong gayahin ito, sapagkat alam naman natin, hindi naman ibig sabihin, ay kinukonsiti natin yung ating mga kabarangay na lagi na lang tumulong. Siyempre, ang priority dyan ay talagang poorest of the poor, yung mga indigent kung tawagin. Parang ayaw nilang banggitin na yung poorest of the poor, indigent. Ayan. Yung nakikinabang dito. Ayan, nanonood si Dulce Amor Loto. Saludo ako sa iyo, Kap, Prinsiliag. Gayon din sa iyong mga kasangguni. Good job, Barangay Mercado, Buwak, Marinduque. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga kagawaran at sa lahat po ng mga constituents, sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Mercado. Ayan, Kap, nabanggit nga ito, ito yung isa sa problema, yung paghingi ng tulong. How about, kasi nasa urban area kayo, alam naman natin kahit sa Metro Manila o sa mga city, ay isa sa nagiging problema, Kap, ay yung sa waste management. Kumusta po yung waste management? Yun nga, yung sa waste management ko ay may temporary pa lang ako doon. Hindi, kasi naghahanap ako ng lupa para magpatayo ako ng isang malaki-laking MRF para doon nakalagay lahat. Tapos doon na lang kukunin ng truck ng basura. Oo. Kasi pag doon lamang sa daan, sa kalsada nyo, medyo kinakalkal din ng mga mga aso, Oo. Medyo medyo hindi rin maganda. Kaya, sabagay, yung basura namin dito ay kinukolekta ng munisipyo. So, hindi naman yun araw-araw. So, temporary po, sabi nga nyo, naghahanap kayo ng permanent MRF. Sa kayo po, yung temporary MRF po nyo, may ilang lugar dyan sa inyong barangay? Dalawa. Diyan sa taas. At dito naman sa baba, hindi na ako naglagay dito. At regular naman naman sila dito. Pero sa taas, dalawa. Ay, so, ang nangyayari nga, punong-puno ng bote, plastic, at saka inubulok. So, inahakot naman. Kasi lang, pag hindi tumapat doon sa oras ng nabubulok, may buti-buti, gano'n, ang ginagawa ko na lamang ay pinahakot ko na lang ng patrol at binibigay ko doon sa tabi, binibinta ko siya. Ibig sabihin, kumikita may income pa. Kumikita pa kami. So, maganda ka. At dakuha naman natin, alam naman natin taon-taon, isa po sa apektado ng pagbaha itong ilang bahagi ng bayan ng Buwak. At yung Barangay Isok, Barangay Muralyon, ano pa ba yung mga naan dyan. At lalo nakikita natin, minsan nga nagiging laman ng ating balita, itong pagtaas talaga ng tubig dito sa Mercado. Itong lower Mercado. Kap, ano po itong sa ngayon ay nagiging solusyon niyo dito sa pagbahanga na lagi nararanasan dito sa Barangay Mercado, especially dito dito sa market area? Ang pagkaraniwan kong ginagawa diyan kasi 2 beses kong pinalilinisan yan sa isang taon. So ibig sabihin para malinis yung mga basura doon, hindi na siksik doon sa mga sa mga imbornal. So, yun ay pa lamang. Hindi naman yun talagang solusyon na para hindi magbaha. Kahit na malinis yan, nagbaha pa rin dahil maliit na yung ating sapa. Hindi na natin malakihan. Tapos pinagtatayo ang nakukuha pa na Kaya nung nagtatayo dyan na iba,
ay pinapatanggal ko para kasi nasasakop na, naliit ngayon yung ano. Ang problema kasi ng Barangay Mercado ay ito ay napaka catch basing ito ng ano ng lahat ng ilang barangay dito sa poblasyon katulad ng Tampos, Isok 1, Isok 2, Malusak, Mataas ng Bayan, siyempre yung pag ganito dito rin ang takbo niyan. Kaya yung tubig pati yata Mansiwat, dito rin bumaba. Oo, Mansiwat yan. Dito pa rin bumaba ang tubig. Basura ng Mansiwat, andyan din. Siyempre, pag malakas ang tubig, nadala. Yun ang nagiging sanay. Ngayon, ano yung, ang tanong nga doon ay, paano masusolusyonan? Yun nga. Ang solusyon dyan, nung kami nag-meeting, panahon pa ni Mayor yun, bago mag-exit si Mayor, nag-meeting kami noon. Yun, ang napag-anuhan namin noon, sinuggest ko kay Mayor na ako po ay may nakasit aside dyan na 80,000. Plus, kung ilan man yung nakasit aside ng mga barangay nakalapit, ay ano na lamang, pagbuuin na lang para kung ano yung magagawa nun, ay di counterpart ng munisipyo. Yun naman ay nag-agree naman si Mayor. Sabi naman ni Mayor, okay, pwede naman gawin yon. So, mag-ano daw sila ng makina nga. So, ika-counterpart nila. Yung aming... Pero wala pang nangyari. Hindi pa rin nagagawang ganun eh. Kaya, yun talaga ang solusyon pero yan. nakikita niyo po, Kap, kasi nasabi ka natin, nung tayo una magkausap, may mga area talaga na kung ang nagiging problema nga ay yung liit nung inyong lugar at hindi kaya yung volume naman ng bumabagsak na tubig. Ang kinakailangan dito, mas mabilis naman mapalabas yung tubig. Oo, mas mabilis sana dapat. So, sa tingin ninyo, kasi kahit naman medyo hindi naman kalayuan yung ilog ng Buwak dito sa inyong barangay, dahil nga makipot yung laluin ng tubig. Sa tingin niyo ba, kinakailangan ba dito ng makina na para mas mapabilis na mapababa yung tubig? O paano? Yun ang, sa palagay ko, yun talaga ang kailangan dahil yung nandito ng tubig. Kasi ang problema kasi niyan, sir, pagtaas ng tubig dyan sa ilog, River, hindi na siya makapasok yung galing dito sa merkado. So, yung tubig ng merkado bumabalik. Kaya nagkakaroon ng flood dyan sa merkado. So, kung yan ay may makina at malaki yung hose na itatapon yung tubig, palabas. Maaring hindi makapagbaha dito. Parang yung mga flood control na meron sa NCR, sa Manila, na yung tubig ay agad-agad na, kumbaga, dahil doon sa mga makina, binabato nyo o tinatapon nyo ng malakas palabas, mas mabilis yung paggawa ng tubig. Mabilis. Baka, pag meron na ng makina, baka hindi nga magbaha dito lalo't malaki yung makina doon, mabilis yung baka hindi na magbaha dito sa American. Maliit lang naman ang volume ang tubig dito Isok, merkado lang, Malusak. Yan lang naman yung particular na nagabaha dyan Wala namang iba Kaya pag yun ay nasolusyonan na lagyan ng ganun, wala hindi na siguro magawa. Sa palagay ko lang yan. Meron na ba tayong study dito o meron ng proposal na gawin ganito o kayo, Kap, meron na ba kayong nailabas na resolusyon para ma-implement itong nasabing solusyon na ito para dito sa paglalabas nga nitong tubig by using equipment? Actually ngayon, wala pa talaga kaming naanong resolution na dalhin sa munisipyo. Wala pa, hindi pa kami nakakapagano. So, ang akin naman ay palagi naman namin napapag-usapan niya noon pa. So, ibig sabihin dapat yung munisipyo ay alam naman siguro noon at may engineer naman yun. Kaya lang si Engineer Garol nawala na Yun yung aming noon, si Engineer Garol. Nawala siya. Ibig sabihin, baka nawala din yung balak o yung proposal na yan. So siguro, panibagong proposal uli na maipaabot uli siguro kay Mayora para... At siguro, Kap, kinakailangan na hindi lang isang ahensya kasi alam niyo po sa mga kabayan natin, ang area na ito na apektado, yung pinakasentro ng negosyo at kalakalan. Ito sa bayan po ng Buwak. Nakaranas nga po tayo dyan na nagparking po tayo, hindi tayo makapunta sa sasakyan dahil mataas na yung tubig. Kailangan pa natin na, at nakaranas dito na halos hanggang hita, o mahigit pa hanggang bewang pa yung tubig. So, talaga siguro, ito'y tingnan din dahil sentro ito ng negosyo, ng bayan buo ng Buwak bilang isa sa first class municipality
ng ating lalawigan, sana matutukan po ito at mas mabigyan po ng pansin. At sabi nga, kahit siguro wala nang resolusyon ng barangay, ano? Kung talagang... So, sa ngayon, sir, at ngayon ko rin lang naalaala ulit ito nang ako anuhin mo dahil although na yun napag-usapan naman. Ipupuruso ko ngayon ito sa ating mahal na mayor at mabait naman si mayor, siguro maaanuhan ito. Kung yun ang magiging solusyon nila, depende sa kanilang pag-aaral. Diba? Iba-iba naman ang pag-aaral, di ba? Opo. Siguro, baka mabigyan ng solusyon o kaya makabili noong inasabing yun, kung yun talaga ang kanilang at siguro kung kinakailangan ng counterpart hindi lang barangay merkado. I suggest mas maganda siguro dito kung mapupunduhan ito o kung kinakailangan ng counterpart na ma-affected barangays mag-share din yung ibang mga barangay like Malusak, Isok para po mas lumaki yung pondo na para mas mabilis yung mai-provide kung sakasakali na mai-provide itong ganitong makinarya. Ang alam ko naman, sir, yung lahat ng barangay na yan, katulad ng Isok 1, Isok 2, Isok Tampos, Malusak, Moralion, meron kami mga nakasita-set talagang pundo dyan. Meron lang mga, hindi lang talaga pare-parehas. Merong maliit. So, ibig sabihin, kung pagsama-samahin nyo, kung may 50 mil, magkano yun? Kung ilang barangay, kung 7 barangay kami o 6, sa 50 mil, magkano na yun? 300,000 na, di ba? Magkano ba yung makina na yun? Ayan. Kung yung makina na yun ay abutin ng mga 20 million o kung ano man, pero wala naman siguro. Ano na lamang sa munisipyo, i-counterpart na lang yung sa amin, tapos kung pwedeng dagdagan, meron naman kami mga pundo sa DRR. Pwede naman yan, no? Sakop siya kung baga, part siya ng DRR na talaga nakaka-apekto naman sa ating mga kababayan. Dara doon sa mga nanonood po natin, bakit natin napag-uusapan itong tungkol nga dito sa pagbaha na ito at doon sa makina na yan, na parang propose nga na sana malagyan para mas mapabilis. Dahil nga po, yung pong tubig po ng buwak, pag bumabaha po, tumataas, natatalo po yung current ng tubig dahil mas malaki yung volume ng Buwak River against dito sa tubig na galing dito sa merkado papalabas diyan sa may Moralion natatalo. Kaya hindi makalabas yung tubig. So at ang nakikita nga lang dito sabi nga ni Kap ay malagyan ng makina para maibato o maitulak nang mabilis itong tubig palabas diyan sa Buwak River. Nanonood din si Hisnan Madrigal, kapabati po Kap. Sino pa narito? Saludo sa iyo Kap. Ayan. Nanonood din si Melvin Bito. Okay, Sir Melvin ng MDRRMO ng bayan po ng Buena Vista. Si Chris Marie, ayan. Sige, sa lahat po nanonood, pwedeng i-share po din ninyo itong ating program para mas marami po ang makapanood at makapulot din itong magandang tinatalakay natin based dito po sa mga proyekto po ng Barangay Mercado sa panguna po at sa pangangatawan ni Kapitan Ignacio Rincilea. Ayan. At dito naman sa kasi nga alam naman natin bilang sentro bilang sentro ito pong inyong barangay ng kalakaran, negosyo, ano po yung isa sa how about the peace in order po ninyo? Okay naman, wala namang problema sa peace in order dyan. Ang ko naman dito sa merkado kasi nga ang mahirap dito yung iba-ibang tao, no, di ba? Hindi natin alam yung kalooban ng ibang tao. So, para ma-justify ko kung ano yung tao na yun, kung sino yun, nagawa ko ng isang ordinansa na lahat ng mapasok dito, lahat ng maninirahan ay mag-ano sila ng temporary residence. Mag-apply sila ng temporary residence. Para at least, pag naandun sila, alam namin kung sino yun, temporary, kung halimbawa gumawa siya ng kalukuhan, yun namang yung clearance na ibinigay sila, kasama doon yung kung saan sila galing, kung saan sila naninira dati. Kung halimbawa ay nagtinda ng gruga, nahuli, o natumakas, pwede namin din puntahan doon dahil may record. May record naman na kung saan sila galing. Kung origin talaga nila. Importante yung kinukuha yung information nila kung saan sila talaga dating residente. Dahil hindi maiwasan Kap na may mga nangungupahan dahil sentro nga itong lugar ninyo, talagang nahahaluan ng hindi taga rito sa merkado. Ang karamihan kasi nga minsan diyan
yung isang nagpapaupa sa merkado, nawala ng isang laptop, nawala ng cellphone, nawala ng ano-ano, ay nagpunta sa barangay hall at irereklamo. Sino pong irereklamo na ninyo? Wala naman po kayong dapat ireklamo. Yung po nakatira sa amin, yung ba yung nag-file dito ng residence, temporary residence? Hindi po. Hindi. Paano po natin mahahabol yun? Tumakas na yan. Saan natin nahanapin ngayon yun? Pero kung, di ba tayo may ordinance nakapaskil pa dyan sa mga paligid-ligid dyan, dapat pinabasa ninyo yan. Yung mga BHW nag-ikot dyan. Na dapat yung mapasok dyan, aninirahan, magbabayad ng temporary residence. Naka-record dyan sa barangay. Yung iba matigas ang ulo, hindi na basta nakikipagsapalaran. Yun nga ang nangyari. So, hindi namin nahabol ngayon. So, isa naman, nagdruga dito, nag-aaral sa STI. Tiga BTEC ba yun? Hindi ko maintindihan ng BTEC Santa Cruz. Yun pala, nag-aaral lang. Kunyari, yun pala naman, ang modus, magbinta ng druga. Yeah, nahuli ngayon. Ngayon na nakita na siya nagbinta ng druga. Nung makita at nakakaramdam siya, lumayas na ngayon. Ngayon, dito nakatira dati sa amin. Ano siya ng temporary, at napuntahan namin doon ngayon sa BTEC. So, ibig sabihin, may nangyari doon sa aming ordinance. So, maganda ito. At least, magiging aware din, safe din yung ating mga kabarangay, doon sa mga nagbabalak ng hindi maganda. May mga record tayo o reference tayo para mas madali nating malocate yung mga masasamang loob sakali. Kap. How about yung mga barangay ninyo ay declared na as a drug-free barangay? Hindi man drug-free. O clear talaga? Cleared talaga. Drug-cleared pa lang. So, iyan naman sa natin, ang surrenderies ko ay till 11. 11 yan. Pero, yan, nung kami ay meron naman akong mga program dyan na binadgetan ko rin ngayon, galing din sa Pero sa monitoring po nyo, itong mga recorded na ito, okay na po, wala na silang... Wala na. So, mayroon ba kayong ayuda na inaibigay sa kanila para mas mabilis na makapagbago sila ng buhay? Nung una, nung bago pa sila noon, inaano ko lang sila sa barangay, yung humihingi ako ng assistance sa mga isang ibang agency para mag-counseling, ganon-ganon. Yun naman po natin, kinounsel sila, mga ilang araw yun, o buwan, isang buwan ay mga 2 beses wari pag-counseling, bigyan ng mga basahin, mga flyers, flyers, gano'n. Yun ang ko noon. Pero ngayon, may budget ako, nilagay ko ng budget para sa Badak. Badak ba? Badak, oo. Badak. May program ako ngayon sa Badak na para doon sa mga surrenderies ko na 11. Naroon sa barangay. Iyon ay kasi yung budget doon ay 2020. 23, baga 23. Hindi pa ngayon 2022. Nakabudget ng 2023. Doon pala So may proposed budget may proposed budget. So maganda ito kasi nga isa sa nakikita din natin na laban sa droga. Kahit hulihin natin ng hulihin kung wala ka namang ibang source na ibibigay, other source na itutulong o livelihood, hindi maaaring matukso uli itong mga gumagawa nito para bumalik din sa mga illegal aktibidades. Pero kung mismo sa barangay may ganitong programa, maganda ito. So mas kumbaga i-divert mo from illegal to legal way yung kanilang pangkabuhayan, hindi do sa illegal. And nabanggit nyo nga kanina na kayo nagbili kayo ng panahe so parang maganda ito, isa sa livelihood na alam naman natin na madaling magbenta kasi nasa merkado na nga ang inyong barangay. Kahit yung mga siguro, yung mga yung mga pwede, face mask. Face mask, yung mga basahan, ang tawag dyan yung malapat na gano'n. Mga doormat, yung plug, yung plug ng Pilipinas. Yung pwede rin, yung
Yun yung naka-program doon sa ano. At siguro, isa ito sa nakikita din natin na maganda doon sa propose nga po ninyo. Nabigyan, isama na din talaga dito sa mabigyan ng ganitong livelihood, itong mga surrenderes, ano? Kasama. Oo. So, ang bilis ng oras, ano? Talagang ang ganda nitong ating talakayan. Hello kay Jayan Manseya. Saludo ko kami sa iyo, Kap. Nanonood din ang magiting at gwapong-gwapong manager ng RCBC Buwak. Yan. Hello, Sir RJ Pilaes. Maligayang panonood. And also, Mark Cesar Ola. Watching naman dyan sa sila yung mga katulong ng ating pambato sa Marinduque bilang hari ng Pilipinas competition. Nandiyan sila ngayon sa bandang nasa Ilocos ba sila? Sa ngayon ang Cagayan Valley. Nandiyan ngayon. At good luck sa ating team. Naipasok ko lang, Kap, dahil kumbaga pinagmamalaki natin yan na ang Marinduque may kinatawan. Ayan, at Kap, ano pa yung may dadagdag natin? Ang bilis ng oras, ano? Ano ba yung mga magaganda pa na mga plano po ninyo na pwedeng na maibahagi natin sa ating mga tagapanood? So, ang isa pa, gusto ko rin yung kasi pagdating po ito pong isa sa ng DILG, yung pagdating po sa katarungan pambarangay. Medyo natatakpan yung ating camera. Yan. Pagdating po sa ating katarungan pambarangay, ang Barangay Mercado po ay naging contender dito o naging champion dito sa sa provincial, 2 beses na pagdating sa katarungan pambarangay. So maganda naman yung naging namin doon. Record at So kaya lang nitong huli na medyo naging second na lang kami. Municipal level ito, Kap, o municipal level? Provincial? Sa municipal level, kami? Kayo talaga yung top? Kami ay pagdating sa provincial, hindi kami naging naanuhan kami noong parang bangalan na rin. Pero second na lang kami. Pero noong 18, 19, kami yung number 1. Oo, hanggang hindi ko lang, parang contender kami sa region. Oo. Naging isa kayo sa contender. Wow, ang galing naman. So, nakita ko rin kasi minsan naka-attend din po ako ng mga session po ng sanggunian, sangguniang barangay ng Barangay Mercado. At nakamit ko din yung mga dyan, yung mga official nyo sa Lupon. Talagang very professional, Kap. At mga talagang professional. Talagang professional. Oo, yung mga nakamit ko po dyan na mga bahagi nitong sanggunian at ng katarungan pambarangay. Oo. Ang lahat ng Lupon ko ay professional. Yung kapitan lang hindi siguro professional. Pero sa talagang, alam mo, serbisyo publiko naman, Kap, hindi naman yan. Ang pagiging professional naman hindi naman doon sa ganong kataas siguro na edukasyon, Ang number 1 kasi dyan ay yung serbisyo, yung puso mo, At sabi ko nga, ako nakikita ko, kaya nga nagkaroon tayo ng ganitong programa, dahil gusto nating ipakilala, ipaintindi, na malaking bahagi ng gobyerno, dahil ang totoo para sa akin, mga kabarangay natin, totoong naging serbisyo ng matapat ay itong mga nasa barangay po natin, dahil sila yung hands-on, sila yung immediately, sila yung unang-una na humaharap sa mga problema sa barangay, sa ating mga kababayan, at bago maging isang munisipalidad, bago maging isang probinsya, barangay muna, At sa maliit na honorarium, Kap, talagang sabi ko nga, kung wala yung puso ninyo sa serbisyo, hindi kayo mag-atsaga, mag-apuyat, mag-duty, Kaya nga sabi ko nga, dapat saluduhan natin itong mga barangay official natin sa kailang malaking puso para sa serbisyo publiko. Kap, ano pa yung mga idadagdag natin bago tayo magtapos ngayon pong hapong ito? Siguro may mga plans and program pa po ba kayo na binabalak? Gaya na nabanggit nga po yung meron kayong proposed budget ng 2023. Ano pa yung pangarap po ninyo sa inyong barangay? Yun yung aking proposed project ng 2023. Ito na po yung sinabi ko kanina, ito ay may mga pundo na itong construction, canal, yung mahaba po ito, tapos itong fabrication installation ng aming itong sa solar. Barangay hall. Barangay hall. Dahil kasi yung dati kasi yun ay hindi man siya bubog na ay papalitan ko noong sliding window para kasi pag nag-ulan, nagabagyo, pumapasok yung tubig. Yung mga nakahiga doon
Kasi pag nag-evacuate sa amin, ang dami. Puno yun. Ito, nandito sa baba, dahil binabaha, umaakyat ka doon sa may area, sa barangay hall. Oh, maliit lang na naakyat. Pero yun doon sa parto doon sa may kabilang side. Oo, yun lahat talaga. Talagang doon pumupunta. Nakapunta. Kaya pag hindi napalitan yun, baka dumating yung kalamidad, hindi man pwedeng laging gano'n, oo. Kaya nilagyan ko siya ng another budget dyan. Another budget. Pero for implementation na ito. At saka, covered court, meron ba kayong covered court sa inyo? Yun ang mabigat. Opo. Ang covered court, ako yung nabigyan ni speaker ng covered court. Ang problema, lote. Wala akong lote. Ayun. Yun. Meron kaming inahib anong lote noon. Kasi noon matagal na yun Hindi namin kaya yung may-ari, hindi namin kaya yung presyo. So, kasi bago ka bumili ng lote, pag gobyerno, madaan ka sa assessors. Bago ka sila ang nag-aano ng presyo. Assess value. Oo. Napasok doon sa presyo para sa gobyerno. Oo, yun ang ano nila. So, yun namang may-ari ng lote, ayaw pumayag, mura daw. So, kung kahit naman yun ay mabuuhan namin ng pera, hindi rin mangyayari dahil malabag naman kami ron sa dun sa ng assessor. Dahil ano bang tawag doon yung parang yung assess value niya. Assess value ng yun. Kaya hirap kami. Itong kalapit nyo, Kap, may nakita ako na bakanting lote. Ito ba ay pribadong lote o sakop na inyong pribadong lote? Yun ay kay Mr. Joel Pistin. Oo, yung lote na yun. Mabait naman yun. Nagagamit naman ng barangay. Oo, sasamantalain ko, nagpapasalamat daw kay Joel Pistin at doon pinagagamit naman sa amin yung bakanting lote na yun. No? Pinatataniman sa amin kasi gusto ko malinis din. Yung lote na yun ay private sa kanila yun. Baka ayaw nila ipagbili yun. Meron sila yatang plano doon. Baka naman kaya pagbili ka pa gustong i-donate sa barangay. Sana nga. Oo, kasi ito ay legacy ng pamilya kung sakasakali. Lalo na kung malalagyan talaga ng covered court. Yung inaglagay namin ng barangay hall, yun ay donated nila. Oo. So yun ay 150 square meter. Kaya wala na kaming expansion. Hanggang doon lang kami. Talagang pataas yung expansion ninyo. Kaya ang ginawa ko doon, yung buong lote na yun, 150 na yun, pinuno ko na ng building. Ng building para lumuang-luang. Pataas naman ang ginawa mo ngayon. Saka, ang nangyari, pag yun ay sa baba lamang, maliit, hindi kakayanin yung volume ng tao pag nagkakaramihan. Kaya ginawa natin second floor. So ito talaga yung isa sa kailangan din ninyo. Kahit gustuhin man ninyo na magkaroon ng covered court, dahil wala talagang sapat o walang lote na makuha po kayo or na i-donate sa inyo. Ayan, at ito namang inyong barangay hall ay donated na pala naman sa inyo. Ayan. Hello ko Ma'am Ninay Pistin, kay Sir Joel Pistin, ayan, sa Pistin family, kay Sir Elmer Tan, magandang hapon po. Ayan. Kap, ano pa yung mga plano po ninyo bago tayo magtapos? At least, malaman din ng inyong constituents yung mga plano pa ninyo at pangarap para sa inyong barangay dyan sa Barangay Mercado. So, yung iba po sa ngayon, ang naano ko sa aming barangay ay kumpleto na kumpleto yung kumbaga sa isang building, accessories na lamang yung ang kailangan. So, parang pag nagtapos na ito nakapaloob dito sa aking 2023 budget, at ito naman ay siguradong may implement dahil may budget na ito, palagay ko mahirap din mag-isip kasi nung di ba, kung ano yung proyekto na maano pa, sa ating naman ay may tubig na, may street na, lahat ng kalsada ay pinasiminto ko na. At bago ko naman pinasiminto, humingi muna ako ng deed of donation sa mga pamilya Pistin, kay Joel, kay Aling Miding, nung buhay pa. Ay binigyan naman ng deed of donation. Kaya napasimintohan natin yung mga kalsada. Kaya, kasi sa gobyerno, bawal magpasiminto ng
Hindi united. Oo. Walang ano. Kaya walang problema na ngayon yun. So, yung tanong mo, sir, siguro, baka makakita pa kami noong yung sanggunian ko ng mga posible. Mga proyekto na mas kapakipakinabang pa sa susunod na mga henerasyon. Mag-aantay na lang nung katulad, total, ito naman budget namin, sir, by 2023, tapos na ito ubos ito yan, kumbaga sa nailagay mo talaga. Nailagay na lahat ito. So, yung isang taon naman, 2024, mag-aantay ng 2024, ayun naman yung babudget natin para sa infra. Saan natin. Yun na lang natin ang pag-iisipan kung ano yung magagawa nating proyekto doon. Oo. So, napaganda po, Kap, ng ating naging talakayan, at nakapulot din tayo ng aral dito sa ina-share ninyo, sabi nga sa loob ng almost 24 years na inyong panunungkulan, lingkod barangay, ay talagang masabi natin na punong-puno ng magagandang serbisyo, ito pong inyo pong paglilingkod. At sabi mo nga, sa inyong pagserbisyo ay nakikita mo almost complete package na, accessories na lang ang kulang, yes, pero hindi pa rin tumitigil ang inyong pamunuan, na talagang tumulong sa ating mga kabarangay niya sa Barangay Mercado. At isa nga sa nakaagaw sa atin ng pansin at interest, ito nga inyong executive fund na talagang kailangan yan sa panahon ngayon ng ating mga kababayan. Ayan. At ang bilis ng oras, salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, Kap. Bago tayo magtapos, mayroon ka bang gustong batiin, gustong pasalamatan sa magitan ng ating programa? Sa lahat ng aking mga sanggunian, maraming salamat sa tulong na binibigay niyo sa ating mga kabarangay, lalo na sa mga suporta niyo sa akin. Sa iba, sa mga katulad kong mga kapitan, yung mga kaibigan kong mga kapitan dyan, ay halos na mga kapitan kaibigan ko, si Chief Mangira, si Paring Manggol, si ng Tagwa, Kapitan ng Tagwa, ang Santol, at iba pa yung hindi ko ma-mention, hindi ko na-mention, ay magandang hapon sa inyo at sana tayo magtulungan sa ating mga barangay para po mapa-unlad natin ang ating nasasakupan. Kay Mayura, maraming salamat po sa iyo at sa iyong tulong. Hindi po ako nakasama ngayon sa keep-giving, bukas po. Ako laging kasama kay Mayora. Kasi suportado po natin si Mayora. Ako po, Mayora, ay alam niyo po ako suporta sa inyo. Kay speaker, kami po, ako po, Kapitan ng Barangay Mercado, ay suportado po sa inyong kandidatura ngayon. Kay Governor Velasco, napakabait. Maraming salamat po at sana po pagpalain tayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Ayan. Thank you po, Kap, sa iyo pong pagkakataon binigay sa atin. Ayan, at maraming salamat din, syempre, sa lahat ng ating tagapanood. Binabati rin pala natin ang lahat po ng bumubuo naman ng water care diyan naman sa Barangay Mercado, kay Mama Fina Brual at sa masisipag ng mga empleyado. Yan yung nag-susupply sa atin din ng masarap at malinis na tubig, ang water care diyan naman sa Barangay Mercado. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong ginawang pagsubaybay at pakikinig dito sa magandang talakayan natin sa isa nating magiting na lingkod bayan o lingkod barangay sa serbisyo publiko, isang magiting na kapitan na almost 24 years na nagsisilbi at walang tinag sa pagtugon sa pangailangan ng kanyang constituent sa kanyang barangay diyan sa Barangay Mercado. Ang Barangay Mercado, sa mga kabubukas pa lamang ng kailang Facebook Live, ay isa sa napakahalagang may naiambag na kasaysayan o sa ating kasaysayan dahil ito yung nagsilbing tanggulan or tawag dito, yan ang tawag nila dito ay taguan, hindi man taguan kung tawagin, pinakakumbaga bunker ng ating mga Pilipinong mga bayani na lumaban noong panahon po ng Hapon. At ngayon ay nagpapatuloy po ang pakinabang nito o tulong sa ating mga kababayan sapagat ito ang sentro ng komersyal dito naman sa bayan po ng Buwak. Maraming salamat po muli sa inyong pagbibigay po ng panahon at pagsama sa atin sa naging
programa po natin. Maraming salamat sa nagsipag-share at nagsipag-like. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli sa susunod po na Lunes, Miyerkules at Biyernes, yung mga schedule natin sa ating palatuntunan, kung saan nagkatampok po tayo ng mahalagang mga usapin, mga gandang mga proyekto, at kung may mga dapat tayong ilatag ng mga problema sa ating barangay, ating pong tinatalakay dito po sa ating programa. At ako po muli ang inyong nakasama ngayon pong hapon, ang inyong kabarangay, kay Adrian, at nagpasalamat din tayo sa naging kabahagi natin sa ating mga kasama, sa ating production, kay Mark Cesar Ola, kay Santino Latoren, ang ating Assistant Director, kay Jopet Lumagbas, sa ating technical at sa ating Provincial Information Officer, si Sir Romeo Mataak Jr. Ganun din sa ating mga major sponsor, ang Smart, ganun din ang Tuto Noel Head and Body Relaxation, Dream Payboat Travel and Tours, Lucky 7 Pension House, ganun din ang Chang Carwas, kasama na rin po ang Uncle Bugs, at sa lahat ng ating mga ganun din ang Water Care, dyan sa Barangay Mercado at ang Shilane. Salamat po sa lahat ng ating mga major sponsor. Muli, salamat po sa inyo pong ginawang pagsama sa ating palatuntunan, kung saan kayo po ang bida, aming mga kabarangay. Ito po ang aksyon. Isang ligtas na araw, kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po.